So what's up sa inyo mga Lods? Magbibigay lang tayo ng reaction dito sa nangyayari sa River Maya mga Lodi. Ito kasi guys, no, ang kwento kasi dyan is itong original guitarist ng River Maya before na si Fert De Castro mga Lodi is nag-perform ng isang awitin, okay, ng River Maya na 214 mga Lodi. And ang nangyari mga Lodi, parang na-take down yata yung kanyang video, okay, pina-take down ng isang original na kabanding niya dati na si Rico Blanco mga Lodi. And matagal na pala ito mga Lodi, no? Yung copyright na issue, kung pupunta kayo sa channel ni Fert, nung gumawa siya ng tutorial dun sa solo nung 214 mga Lodi, is kinopyright din siya. And yun nga, gumawa siya ng video about doon. Then parang ang nangyari, hindi ma-monetize yung video, parang nag-dispute yata siya mga Lodi. So ang nangyari is nagkaroon ng sharing revenue. This week lang yata mga Lodi, o nakaraang linggo mga Lodi, is nagkaroon ng issue, no? Kung titingnan nyo dun sa kanyang Facebook page mga Lodi, naglabas nga ito ng hinaing, parang na-disappoint nga siya, no? Kasi nga yung pinerform niya na 214 na, which is kanta ng River Maya mga Lodi, na-copyright siya and pinapa-take down mismo. In grabe, manually pa yun guys, manually, hindi yung system talaga ni YouTube na nag-detect sa copyright, no? So manually, ibig sabihin mga Lodi, talagang talaga pinapa-take down ni Rico Blanco. Nakalagay naman doon sa screenshot niya na si Rico Blanco yung nagpa-take down doon sa video, no? And ang pinagtataka ko lang mga Lodi, bakit hindi na lang binigyan ng kumbaga binigyan na lang, kasi nga, di ba, imaginein mo, magkabanda kayo dati. Hindi ko maintindihan talaga bakit binigyan ng copyright, no? Matindi doon is pinapa-take down talaga yung video. So hindi ko alam kung anong reason, or madami akong nababasa mga Lodi na sinasabi pa-hype lang, no? Gumagawa lang ng issue, of course, kasi nga daw is may darating na reunion itong River Maya mga Lodi. Pero honestly, para sa akin opinion mga Lodi, no, parang may hindi talaga magandang relasyon silang dalawa mga Lodi. Kasi lang sana mag-copyright, no? Right naman kasi ni Rico Blanco yun mga Lodi, kasi nga siya naman ang original composer talaga nun, and which is talagang right niya yun na magbigay ng copyright, no? Pero ipapatik down mo pa yung video, ibang-iba na yun mga Lodi, no? Kasi pwedeng mawala yung channel ni no? Ni Fert, no? Syempre pinaghirapan din ng tao, no? Pero men, kung usapang artist lang mga Lodi, believe ako sa dalawang to mga Lods, no? Kasi talagang paborito ko si Fert pagdating sa mga gitara mga Lodi. Yun yung masasabi kong guys, parang instrumentalist talaga ng bandang River Maya. And yung batch nila Bambo, ni Rico Blanco mga Lodi, no, nung buo pa sila sa River Maya, I think that's the best River Maya na napapakinggan ko mga Lodi. I don't know na lang kung anong nangyari, kung bakit sila nagkakahiwalay. Nakikita kong video sa social media, yung dalawang solo, okay? Itong si Fert ay gumawa ng solo part nung 214 mga Lodi, no? And si pangalan nito si Rico Blanco ay gumawa rin ng solo part, no? And napakinggan ko talaga yun mga Lodi. Honestly mga Lodi, Rico Blanco medyo, although siya ang original composer ng kanta mga Lodi, pero hindi ako hindi naman ako expert mga Lodi, pero hindi ko gusto yung solo part niya. Parang guys, misalign, or baga ibang klaseng tunog mga Lodi. Pero sa iba siguro art yun, pero para sa akin parang sintonado kasi mga Lodi. Sorry pero yun yung
tingin ko doon mga lods eh. And kung papakinggan nyo yung part or yung video kung saan naggumawa ng solo si guys, even doon sa tutorial niya na ginawa niya sa 214, itong si Ford mga lodi, eh talagang kitang kita mo sobrang linaw, sobrang ganda mga lods, no? Kung sa pagiging instrumentalist siguro mga lodi is malaking mas gusto ko si talaga mga lodi, 10 talaga ang grade ko sa kanya pagdating sa mga instrumental mga lodi. Napakahusay ni Ford, isa sa mga paborito kong guitarist yan mga lodi. Napakahusay, ibang klase. And guys, kung pagdating sa vocals din, mahusay din naman yung dalawa, no? Siguro sa pagsulat ng kanta I go with Rico Blanco, no? Talagang mahusay din si Rico Blanco gumawa ng mga kanta, no? Pero sa pagiging guitarist ng mga lodi, I'll go with Ford De Castro. Napakahusay. Kumbaga dito sa usapan natin mga lodi, no, kung pagiging artist lang, magaling silang dalawa mga lodi, no. Siguro magkakaiba lang sila ng linya kung saan mga lodi. Etong si Rico Blanco magaling sumulat ng kanta, etong si Ford magaling talaga sa mga instrumentalist mga lodi, kumbaga instrumento mga lodi, galing talaga sa gitara mga lods. Ang lupit niya gumawa ng mga solo mga lodi, no. And sabi ko nga, yung batch nila, sila sa River Maya mga lodi, yun yung pinaka-solid na River Maya talaga, no. Hindi ko naman sinasabi yung mga present River Maya hindi maganda, pero para sa akin, no, yun talaga yung the best River Maya na napapakinggan ko sa radio station. Kasi radio station pa dati mga lodi, di ba? Tanong ko lang talaga is, bakit hindi na lang pinagbigyan ni Rico Blanco mga lods, no? Diba? Kasi kung usapang pera naman, sigurado naman siguro ako mga lodi, diba, na yung dalawang yan may pera naman, no? Pero siguro mga lodi, no, dapat i-credit din nila si Rico Blanco siguro. Yun lang siguro ang hinihingi ni Rico Blanco, no? Kasi of course, original composition mo yan, no? Of course, kailangan mo rin ma-credit dun sa gawa mo. Kasi ang dami namang gumagawa kasi niyan mga lodi, hindi naman si Ford, no? Kung titingnan mo ang YouTube, no, so ang daming banda, ang daming mga musician na gumagawa ng solo part na yan, tumutugtog dyan sa kanta na yan, di ba? Pero hindi naman take down. Pero ang tanong ko, bakit si Ford, no? Bakit pina-take down? Ano masasabi nyo dyan mga lodi? So please comment down below dyan sa ating comment section, no? Hanggang dito na lang muna yung ating reaction about dyan sa issue na yan mga lods. And see you on my next reaction video mga lodi. Bye bye!